our love story was really a different kind of love story. Bakit selosa ba si Sarah? Matteo Gudicelli, hindi pa rin tanggap ng mga magulang ni Sarah. Ang pagkawala ba sa spotlight ni Sarah ay dahil piniligilan siya ni Matteo? Ilan yan sa mga katanungan na sinagot ni Matteo sa kanyang interview kay OG Diaz sa vlog na OG Diaz Inspires. Binahagi ni Matteo sa kanyang panayam ang ilang kaganapan sa buhay nila ni Sarah Geronimo habang tino-tour niya si OG sa kanyang bagong restaurant, ang Gudicelli. 6 na taon nang mag-asawa ang celebrity couple. February 2020, kinasal ng sekreto ang dalawa. Bukod sa kanilang biyahe sa iba't ibang bansa ay busy din sila sa negosyo nila. Ang G Studios, G Music, G Production, at mga restaurants nila. Hands-on si Matteo sa kanilang business, at isa siya sa mga kumikilatis sa mga nag-a-apply ng trabaho sa kanila. Anya, mas prioridad niya ang attitude over experience. Lalo na't sa kanilang mga restaurants, ay hospitality ang nais niyang ipadama sa mga patron nila. Dagdag pa niya, ay hindi pwede ang malandi sa workplace. Importante din ang honesty, at hindi magnanakaw. Gusto niya na ang workplace nila ay isang safe place para sa lahat. Hanggang ngayon ay inaabangan ng mga tagahanga nila ang pagkakaroon ng munting Matteo at Sarah. Inakala ng publiko na ayaw nilang magkaanak. Pero ayon kay Matteo, ay noong una, ini-enjoy muna nila ang kanilang honeymoon stage. Sa ngayon, ay tina-try na nilang makabuo, lalo na't hindi na sila bumabata. Syempre, we're trying, kasi I think the gift of life is the biggest gift the Lord can give us. Gusto talaga ni Sarah i-enjoy muna yung pagiging individual niya. Individual niya, kumbaga, So, Hindi rin niya pinipressure ang misis niya, kahit nagpaparinig na ang mga magulang niya. Nung umpisa, kinokontrol talaga namin guys na ayaw, wag muna, ganito. Ngayon, we're trying. Hopefully. Kinumusta naman ni OG ang relasyon ni Matteo sa pamilya ni Sarah. Anya, things are getting better. Hindi na niya inelaborate ang sitwasyon, pero saad niya, matapos ang pandemya, anytime tayo pwede kunin ni God. Natutunan niya to be a good person always, to be humble. Kahit may kaaway, wag nang tagalan. Anya. We won't go into details, but things are getting better, kumbaga. Yes. Mga netizen, parang, okay naman si Sarah at si Matteo. So, dapat okay na lahat. Kasi happy naman si Sarah. Parang nakikita nila sa mukha ni Sarah na happy naman ito. Apa. I realize anytime God can take us, anytime. I really believe that to be a good person is very important. Humility is very important. Kahit may kaaway tayo, huwag natin tagalan, kumbaga. Life is so temporary. Nagiging usap-usapan, at naging laman pa ng blind item ang mag-asawa. Na hanggang ngayon ay hindi pa rin okay ang relasyon nila sa mga magulang ng singer, lalo na sa ina ni Sarah. Palagi raw uma-attend ng family reunion ang celebrity couple sa side ng singer-actress, pero no show raw ang mga magulang niya. Sa kasal umano ng kapatid ng popstar royalty, ay iniiwasan raw ng mama ni Sarah silang dalawa. Ayon sa ulat, ay bawal raw banggitin ang pangalan ni Sarah sa pamamahay nila. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share, at magkomento. May isang blind item ang Radar PH, na ayon sa mga netizens ay si Sarah G umano ang tinutukoy. Sa blind item, a multi-hyphenate muse is told to slow down by a very insecure partner. Dinidiktahan di umano ng partner ang karera ng female celebrity, na magaling kumanta, sumayaw, umarte, may maraming endorsements, at mga negosyo. Ang unti-unting pagkawala umano ng female artist na ito sa spotlight ay dahil sa pinipigilan raw siya ng partner niya. May proyekto sana ang female artist, pero naudlot dahil hindi raw komportable ang partner niya. At mas nanaisin raw ng male artist, na nasa bahay lang ang partner niya. Dahil dito ay baka mapaglipasan ng panahon na ang female artist na ito. Agad naman kinonekta ang blind item na ito kina Sarah at Matteo. Habang umaarangkada raw ang career ni Matteo, ay siya naman pagkawala sa spotlight ng asawa niya. Nabanggit ni Matteo na masaya si Sarah sa kasalukuyang trabaho niya, dahil walang leading lady. Napatanong si OJ kung selosa ba si Sarah na siya namang sinagot ni Matteo na hindi.
Walang leading lady. So, okay. Diba? Ayaw gusto ni Sarah dahil walang leading lady. Ibig sabihin ba, syempre tatanong nila, bakit silosa ba si Sarah? Hindi naman. Ano lang. No, ako lang yan. I mean, I want my wife to feel secure all the time and to be happy all the time, kumbaga. So, decision ko lang yan, kumbaga. Napansin ng ilang netizens ang halos pagkakapareho ng sitwasyon ng celebrity couple sa blind item. May naging usap-usapan na may comeback movie raw ang popstar royalty, kasama si John Lloyd. Pero tila hindi na matutuloy. Baka nga raw ay ayaw ni Mateo na gumawa ng movie si Sarah dahil magseselos ito sa leading man. Sa Reddit ay may usap-usapan na mahirap na raw ngayon kunin si Sarah sa mga projects, dahil may demands umano si Mateo na dapat kasali siya. Lagi na lang raw nakadikit ang aktor sa kanya. Sa mga projects ni Sarah, ang aktor pa raw ang maingay sa kanyang sokmed, at nagiging spokesperson pa ng asawa niya. Nawawalan na raw ng boses si Sarah, at nalulungkot ang mga netizens, dahil matapos makawala ni Sarah sa controlling parents, ay eto na naman ang controlling husband niya. Sinagot naman ni Mateo ang alegasyon na ito. Anya, hindi nawala sa spotlight si Sarah. Busy umano ang asawa niya sa kanyang new album, at sa ilan pa niyang music projects. Nag-mellow o slow down si Sarah sa work niya bilang artista, bilang singer. So, what keeps her busy? Very busy behind the camera. She's actually, she put up her own music label. So it's G Music. She's very hands-on there, where she's producing her next solo album. And yes, it's taking a lot of time because she's very hands-on. She's writing the song, she's producing the song. So very, very hands-on siya ngayon. I think the past year, marami din kaming marami siya mga out-of-town shows or movie, wala pa. Kasi I think she hasn't found the proper material yet that she wants to do. Kumbaga. May mga netizens na tinuturo na kasalanan ito ng nanay niya. Dahil lumaki si Sarah sa controlling environment, ay malaki ang posibilidad na ganitong katangian din sa lalaki ang mahahanap niya. Ayon naman sa ilan, ay natural lang raw na present si Mateo sa lahat ng success ni Sarah, dahil asawa naman siya. Mukha naman raw happy si Sarah sa buhay niya ngayon. At the end of the day, I let Sarah do her thing. She's the queen of the house, she's the boss, and if she wants something done, we'll make it happen. Yeah, pride, you have to put pride down. Nung umpisa ng relationship or kabataan natin, pride is so high. I'm proving myself, I need to. But now that you're somewhat, stable, everything's more intentional, you should put pride down. I think pride is the weakness of so many people. Ego, kumbaga. Totoo ba ang chismis? Red flag nga ba si Mateo? O sadyang napaka-supportive lang niya na husband? Anong say nyo rito? Comment down below. Ginagawa ba ni Mateo yung pagpapakumbaba para lang matapos, maging maayos ang lahat? Oh, I think so. Minsan time can only answer time and space and being quiet na lang, kumbaga. Diba? At the end of the day, we cannot change people but we can change ourselves. Hinahayaan yung mag-grow ang isa't isa, no? Hindi yung nagpipigilan kayo. Kasi sa relasyon, kasi pangit talaga yung karelasyon mo, insecure sa'yo. Kayong dalawa, talaga you support each other, Of course, I mean, to Sarah, grow. of course, Sarah's the popstar royalty. She's the, she's who she is. And for her concert, sometimes, I'm the photographer, I'm the whatever you want to call it, alala, whatever. I do her in-ear monitors. I'm the one fixing it. Talaga? So it's all a support system. I think at the end of the day, we must always be there for each other.